Magsupo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Isa siguro sa nakapagtataka sa Ebanghelyo ngayon, maliban lamang sa parang hindi naging madali ang pagpapagaling ni Jesus sa taong bulag, kundi nais kong bigyan diin at tanungin din ang ating sarili. Usually kapag si Jesus ay nagpapagaling, sinasabi niya, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo, pumunta ka sa templo. Ipakita mo ang iyong sarili sa mga pari bilang patunay na magaling ka na, tulad ng kanyang pagpapagaling sa mga ketongin. Pero sa pagkakataong ito, sinabihan niya yung tao na, huwag ka nang dumaan ng bayan. Dumiretso ka na sa inyong bahay. Bakit kaya? Bakit sinabi agad ni Jesus na umuwi ka na at huwag ka nang dadaan ng bayan? Anong ibig sabihin ni Jesus? Kung atin pong babalikan ang ebanghelyo na kung saan mabibigat na salita ang binitawan ni Jesus laban sa Corazin at sa Bethsaida. Ito ay mga bayan na karamihan o bayan ng mga Hudyo. Yun nga lang, ang mga bayang ito ay naging saksi sa mga ginawang himala ni Jesus, pero hindi sila naniwala sa Kanya. Kaya kung ating mapapansin sa Ebanghelyo, ano ang ginawa ni Jesus nung ipinamanhik ng mga tao na pagalingin ang taong bulag? Inakay niya palabas yung taong may kapansanan. Inilabas niya ng bayan. Hindi sa loob ng bayan siya nagpagaling. Dahil alam ni Jesus na yung mga tao na nandoon, bagamat sila ay mga Hudyo at saksi sa kanyang mga himala, pero wala silang pananampalataya. Wala silang pananampalataya. Nandun sila, manonood sa kanyang pagpapagaling, pero out of curiosity. Gusto lang nilang i-entertain ang kanilang sarili na, ang galing-galing nito, nakakapagpagaling sa isang taong bulag, pero wala silang paniniwala sa Kanya. Wala silang pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, inilabas ni Jesus ang taong bulag sa bayan at doon niya pinagaling. At sinabihan siya, huwag ka nang bumalik sa bayan. Umuwi ka na agad sa inyong bahay. Dahil ayaw ni Jesus na pagpiestahan ng mga tao ang taong bulag. Ayaw ni Jesus na i-entertain ang mga tao sa kanyang ginawang pagpapagaling dahil hindi ganon ang kanyang gusto. Para kay Jesus, ang ginagawa niyang pagpapagaling ay isang pagpapagaling na may kasamang pananampalataya. Pagpapagaling na may kasamang pananampalataya. Ganyan din po ang nangyayari sa atin kapag po tayo ay lumalapit sa sakramento ng pagkumpisal. Hindi po tayo nangungumpisal at wala tayong pananampalataya. Hindi po pwedeng mangyari ang ganon. Hindi ka lalapit sa sakramento ng pagkumpisal dahil napilitan ka lang o gusto mo lang. Sa maraming pagkakataon po, yung mga kasamahan po natin dito na sinamahan na ako para magpahid ng banal na langis. Lagi ko pong tinatanong sa taong may sakit o sa bantay kung sino yung may gusto na mangumpisal. Yung bantay ba? Yung kamag-anak ba? O yung taong may sakit? Dahil madalas, ang gustong mangumpisal, hindi yung may sakit, kundi yung taong nakapalibot sa may sakit. Yung mga taong nag-aalaga sa may sakit. Dahil ang ating paniniwala, kapag siya ay nangumpisal, baka pwede siyang gumaling o baka gumaling siya. Nanggagaling po sa puso ang pagsisisi, hindi sa ibang mga tao. Sa sakramento ng pagkumpisal, hindi lamang po tayo nagsisisi sa ating kasalanan, kundi nandun din ang ating dasal. At laging nandun ang bilin ng pare na wag na tayong babalik sa dati nating pagkamakasalanan.
Pero alam natin, magkakamali at magkakamali pa rin tayo. Mahuhulog at mahuhulog pa rin tayo sa pagkakasala. Pero ang laging paalala sa atin, tulad ng taong bulag na sinabihan ni Jesus, huwag ka nang bumalik sa bayan. Huwag na sana tayong babalik sa ating pagkamakasalanan. Yun po lagi ang ating dasal. Pero sa oras na maghulog tayo sa pagkakasala muli, alam natin, aakayin tayo ni Jesus. Palayo, palabas sa buhay na nagluklok sa atin sa isang buhay na makasalanan, papunta sa isang buhay, bagong buhay na kasama ang Diyos. Yun po sana ang ating dasal araw-araw. Mahulog man tayo sa pagkakasala, hilingin natin na lagi niya tayong akayin, papunta, palabas sa dati nating pagkamakasalanan, papunta sa isang buhay na kasama ang Diyos sa Kanyang kaharian.